Praise the Lord. Good morning po. Blessed Sunday. Teka, tinitignan ko pa kasi ayoko mag-start ng... Dali lang ho, ha? Ayun, okay na. Praise the Lord. Okay, blessed Sunday po sa ating lahat. God is good. All the time. Again, God is good. Ayun, palakpakan nga po natin ang Panginoon. It's, sabi nga po, walang katulad pag tayo ay nasa bahay ni Lord, no? Nothing like to be in the house and in the presence of the Lord. It's one thing to be worshiping the Lord solo. Yung individual ba? As individuals, ano po? Masarap mag-worship because that's being intimate with God, no? Ang daming blessing. Sino po naniniwala ang daming blessing na dala ang worship? Amen? Pag tayo po ay nag-in touch, pag tayo ay naka-align sa presensya ng Panginoon, wonderful things, miracles, mga minamahal. Because Jesus Christ, God the Father, He is the source. He is the source ng lahat ng bagay. So, babati muna tayo bago tayo magdire-diretso. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-join sa atin. Hello. Okay. Luzon, Visayas, Mindanao. Thank you po sa inyo pong active na pinapanood din po namin. Kung kayo nanonood sa amin, pinapanood ko din po kayo. Okay, so maraming salamat doon po sa mga talagang positibo at aktibo na sumusuporta po sa gawain ni Lord. Today is the Lord's Day, so we will celebrate. Amen? So Pilipinas, Japan, yung mga nanonood dyan sa Japan, may mga kapatid tayo sa Japan na nanonood, di ba? Ohayo gozaimasu. Okay, magandang umaga sa inyo. Tapos doon din po sa Australia, saka sa New Zealand. Okay, yung kabilang parte ng mundo, yung mga nanonood po sa atin sa Canada, hello po, mga pamilya po nila, Ma'am Edna, the Romero family, the Fochkin, hello po sa inyo. Hello din sa Pacific West, doon sa may East Coast, Atlantic, saka yung mga Midland States ng Amerika, Caribbean, maraming salamat po. Okay, yung mga nanonood sa Italy, hello din po. O yan, ha. Si Sister Joy, I believe naniniwala, nanonood dito from Pasig, doon sa Metro Manila. Sa Italy, sa Europe, at saka po sa Saudi Arabia. Okay, faithful yung asawa bana ni Sister Gemma, si Pastor Sergio. Hello po, Pastor Sergio at saka Frank Kelly, mga nasa Saudi. Okay? So, mga minamahal, meron pong magandang gagawin si Lord. Number one, may magandang gagawin si Lord. Si Ate Ting sa California. Hello, Ate Ting. At saka si Dondon. Hello sa inyo dyan. Saka po yung mga Cardenas family. Sila Mami Erlinda. Alright. So, sino pa ba mga hindi ko nakuhan? Basta lahat na nanonood sa atin, God bless you. Thank you po. Okay, now dahil, ayun na, bumati na po sa atin si Ma'am Edna. Okay. Ngayon, mga minamahal, kanina iyak lang ako ng iyak, madaling araw. I think that was like 6 in the morning, doon sa bed, all the way sa bathroom. Kasi po, there's just one song na, isang worship song lang na pinaulit-ulit ko lang po. Ang pamagat po nito ay He is Lovely. To think, mga minamahal, okay? Kasi ang pag-uusapan po natin ngayong umaga is titled Jesus. Everybody say Jesus, come on. We are gathered in what name? Whose name? We are gathered in the name of Jesus. When we pray in the name of Jesus. Amen po ba? Okay, so there's something in that name. Amen po. At ang topic po natin ngayong umaga is Jesus, the Father's name. Wow! Pangalan ng Ama? Talaga? Okay? Meron mo na din sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At anong sinasabi ng Biblia? Bagaman tatlong magkakaibang persona, itong tatlo ay iisa. Amen? Okay, so bago po yan, mga minamahal, pag-uusapan natin the wonders the wonders of that holy name ni Jesus. Pero kakantayin po muna natin to kasi gusto ko pong isama ang mahal nating pamilya, ang congregation, Pwede din po mag-join sa amin yung mga nanonood dyan. Okay?
Sunday is the Lord's Day at walang pinakamagandang alam niyo po sa mga hindi anak ng Diyos, TGIF, TGIS. Ano ba yun? TGIF, TGIS. Ano yung tawag doon? Weekend nights, di ba? May tinatawag pa nga Saturday nights. Saan pa ba yung Saturday night pa? Sister Annabel, saan nga yung Saturday night? Okay, John Travolta. John Travolta, 70s. Panahon ng, alam niyo, may tinatawag po na Saturday night. Okay? So, big time yon. Nung unang panahon, back in the dekada 70, 70s, pag Sabado nights. And then, nag-evolve yung Saturday nights, may Filipino version, Sabado nights. Di ba? Meron din po nagpapasalamat. Yan basta Biyernes at saka Sabado. Nako, sigurado yung palao. Mga minamahal, wala kayong maparkingan. Sino naniniwala wala maparkingan? Friday night, Saturday night, at hindi lang po dito sa Iligan. I believe the whole world yan. At people are just winding up sa entire week. At sabi nga nila, wala daw pinakapangit na araw but Monday. Ano po? Ang dami nagreklamo sa Monday. Bakit to? Plug ceremony, agagising, tapos after the hang-ups, mga minamahal, or the hangover ng weekend, di ba, daman-dama mo sa Lunes. So, it's a slow and sabi natin medyo drag. Kaya nga walang gusto ng Monday. Pero lahat magsasaya pagdating ng Friday at saka Saturday. Dahil yan po talagang winding nila. Pero sa ating mga anak ng Diyos, walang tatalo sa Sunday. Amen po ba? Okay, so araw ng Sunday, magpakalasing tayo. Saan? Sa presensya ng Diyos. Amen? Kung Biyernes at saka Sabado, nagiinuman sila, tayo naman po, iinom ng Espiritu Santo. Magpiesta sa mayayamang salita ng Diyos at mag-enjoy tayo sa presence. Let's dive in. Let's really just enjoy the wonderful presence of God. Okay? So, you may join me kung alam niyo to because the song ay kinanta ni Bob Fitts back in the late 80s. I believe that was 1987. It doesn't really matter kung anong edad, but that was the time na nag-hit ang Integrity Hosanna before Hillsong, started with Don Moen, Give Thanks, then sila Kent Henry, Bob Fitts, and Martin Nistrom, I think. Those were the days, mga minamahal. No? Sino yung alam yung Integrity Hosanna? Ha? Sino yung nag-enjoy doon sa album na The Lord Reigns? The Lord Reigns, di ba? The Lord Reigns. Maganda. Now, ito pong song na ito ay nasa worship nung playlist. This is a worship song sa playlist ng album ng The Lord Reigns. So, kakantahin po natin ito. Sisimulan ko, bigyan mo ako ng isang backup na lalaki at backup na babae mamaya para sa worship. Pagdating sa chorus, let me just sing the first paragraph and then pasok na kayo sa worship. Okay? Sino? Si Brother Gilbert yung isa. Kung gusto niyo magpakita, kung ayaw niyo magpakita, backup, walang problema, just the voice. And please sing with us. Okay? And sabi ko nga, it's one thing to be worshiping the Lord na solo. Kasi pagka nag-worship ka kay Lord as individuals, walang isang lugar. We worship the Lord in spirit. That's the right venue. Amen po ba? You don't worship the Lord sa isang particular place. You worship the Lord when you are in the Spirit. Everybody say, in the Spirit. Sabi nga nung writer ng Revelation, I was in the Spirit. I was in the Spirit on the Lord's day. So there's nothing like to be, mga minamahal, in the Spirit ngayong araw ng Panginoon. Why? Because in the Spirit, nandun na po kayo sa realm ng countless and unlimited possibilities. You begin to break off. Lumalabas na kayo doon sa realm ng mga imposible. Dito sa space-time, pag wala tayo sa presence ni Lord, wala tayo sa Spirit, ang daming problema, ang daming limitations, ang daming bawal, ang daming hindi makaya. Amen po ba? Mas maraming negative daw, may mga positive. At ang positive, pangarap na lang halos. Di ba? Ang pangarap kong positive. Pag nandiyan ka sa realm na yan. But when you break free from this realm, from the 3 to 4 dimensional realm into the realm of where God is. Amen?
then all things are possible. All things are possible. You begin to see those things that the normal eyes can see. You begin to hear wonderful things from the Spirit of the Lord that your ears may not hear from this realm. Sabi, eye has not seen nor ear heard the things that God has prepared. Amen po ba? God has prepared wonderful things. Do you believe? Ang daming pinrepare ni Lord na sorpresa sa bawat isa. Amen? Marami po yan. So join us, yung mga nanonood sa atin, and let's just feel the presence of God. Let's all get in the Spirit and to be worshiping the Lord pag Sunday with believers. Sino dito yung bukod sa personal, individual worship niya, every day you worship the Lord, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Worship the Lord 7 days a week, 24/7. Amen? Kahit hindi, not necessarily kumakanta ka, but in your heart. Pinakamahal kay Lord is the heart. So, kung saan yung focus ng heart natin, mga minamahal, doon ka dadalhin. Kung nasaan ang puso natin, doon tayo papunta. Kung ano yung mahalaga, matimbang sa puso natin, yun ang kayamanan natin. Sabi nga, where the treasure is, there will your heart be also. So what is that thing that you treasure? Ano ba yung masyadong matimbang? And that thing like to be in the presence of God. Amen? So I pray na makanta ko to. Kasi kanina, kung nakanta ko yung worship, yung chorus, hindi ko na, pagdating sa chorus, umiiyak na ako. I will just break and burst forth into tears because of the overwhelming presence of God. But to be worshiping the Lord with fellow brethren, sino yung gusto naman makasama yung mga kapatid nila to worship the Lord? Diba? Because solo, individual, we focus our eyes on Jesus, but it's also neat to see. It's just pleasant, mga minamahal, na makita ang mga lovers, fellow believers, worshiping the Lord together. Amen? Okay, so play. Yan na. Ito po yung lyrics, no? Makikita ninyo. Kaya kung nakapakinig na kayo ng The Lord Reigns, hindi na kayo maliligaw sa kantang ito. Praise the Lord. Okay? So, let's be in the ambience, mga minamahal, or the awareness and atmosphere, the awareness of God's holy presence. Play, please. Wow. Parang R&B ba? This is what I see when I worship with you people. I can see that you love Jesus first. It's plain to me. And that you sit close and hear His heartbeat. For in your eyes I see shining love that speaks so clear. And I can hear them saying so sweetly. Join me in the chorus. He is lovely. He is holy. He gave supremely that all men might see. And He gentle, tender-hearted. That's Jesus, my risen Savior. He is God. Together, let's sing this paragraph. Master Maker, sweet life Creator, come and dwell in that my heart may know your tender mercies. Shine through me that all may see your love. So full, and you can just freely worship the Lord, and I'll declare your praise through endless ages. Yes, Lord. That
risen Savior. You are God. Sing the chorus again. You are, you're so lovely. Holy, holy. You gave supremely that all men might see. And you are gentle. Oh yes, Jesus, you're tender-hearted, risen Savior. You are God. For the last time, you are holy, and you are holy. Let's worship the Lord today, people. You are holy, holy. You gave supremely that all men might see, and you are gentle, tender-hearted, risen Savior. You are God. You are God. Oh Jesus, mighty God, you are the Lord of my life. Let's worship the Lord now. Lord of the silence and Lord of the earth. You are God. Jesus, right now, I just pray for the precious Holy Spirit to flow and fill your people today. You are God. You are holy. You're so wonderful, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Father, as we receive your word today, prepare our hearts and our spirits. Open, Lord, not only the heavens, but Lord, salamat, salamat. Overwhelming presence. Oh, God. Thank you, Lord. I believe there's healing happening right now at this very moment. That sweet, life-giving anointing is healing, empowering, and strengthening your people. Anoint us, Holy Spirit. Anoint us, for your word will not, shall not, and cannot return to you void. Alam ko, Lord, na napakayaman, napakaraming blessing na dadaloy sa inyong mga anak ngayong umaga. Kayo lang po ang ma-exalt, kayo lang po ang may taas. And we give you the praise, the glory that is only yours, Lord. Sa inyo lang yan. But we receive with thanksgiving and faith the abundant revelations and anointings and graces. All the glory goes to you, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Please be seated. Oh. Whew. Ay, sabi ko sa inyo eh. Ang lakas ng kalibre na. Sino na feel yung presence ni Lord? Sarap, no? Okay. Punta na tayo sa Word of God. Kanina pa po ako umiiyak. Kanina pa. Hindi iyak na talo o talunan. Hindi iyak dahil may problema o may dinadalang pasanin. It's just the awareness of the overwhelming presence. You're overwhelmed by the presence of God. The goodness of God, the mercy, the kindness is just beyond words. It's immeasurable, it's indescribable, and it's just, mami na mahal, when you touch the presence of God, He gives you meaning na magpatuloy, the purpose of life. And no condemnations, no judgments. We thank the Lord sa lahat ng mga nangyari in the past. Ano man yan, good or bad, we just give Him praise. Amen? Okay, praise the Lord. Okay, punta na po tayo sa Word. Sa sobrang dami ng mga babasahin, let me begin sa Isaiah 9:6. Okay? Ayan, ano po?
let's start and begin sa prophecy tungkol kay Yeshua. Kay Yeshua HaMashiach Adonai. Kay Lord Jesus Christ. Yan na po. Grabe. Ito na. Ito po yung sabi, for unto us a child is born. Sino yung child born? Jesus. Unto us a son is given. Sino yung son? For God so loved the world, He gave His only Son. Amen? So a son is given. God gave. Ginawa ito ng Ama. Tinupad ito ng Diyos. And the government or kingdom, the government, the power, the anointing, the authority, all authority, everyone say all authority, come on. Whether we're talking of Basileia, that's kingdom, power, government, absolute. Wow, grabe ah. Absolute, total, pinakamataas na kapangyarihan. It's Basileia. Pag sinabi niyo pong Theos Basileia, that will be the government and authority of God. Na kay Jesus Christ po ba? Yes. Sabi ni Christ Jesus sa chapter 28 na Matthew, the last verse. Oh, not the last verse, but the last chapter rather. Sa ascension niya. All authority is given to me in heaven and in earth. Wow. Praise God. Amen? All authority. So, Basileia, exousias, mga minamahal, that's another word for authority. Now, yung power is dunamis. Okay? The government shall be upon his shoulder. And his name. Oh, everyone say, his name. Oh, may name pala, yung child. May name pala. May name yung child. Yung son may name. And ito yung name niya. This is what the name means. This is the meaning of the name. Ano nga ang name ng bata? Sa Matthew at saka sa Luke, nung sinasabi ni Gabriel kay Joseph at kay Mary, you're to call the child Jesus. You're to name the child Jesus. Mga minamahal, it's like a coin. When you flip it over, there's another inscription on the other side. Yung kara, yung front, yung face, you have Jesus. But on the back side, when you flip it, is Emmanuel. Amen. What's on the other side of the coin? The name Emmanuel. You can check this out in Matthew, mga minamahal. So the child has a name. Mga minamahal. Now, nung binibigay, you're to call the name of the child Jesus. Na anong ibig po sabihin ng name na Jesus? For he shall save his people from their sins. The name Jesus is the salvation of God. God saving his people. Now, since this was written in Greek, mga minamahal, the New Testament written in Greek, the Greek word was S-O-Z-O, sozo. Ano ibig po sabihin ng sozo? Complete salvation. You have redemption, from redemption to restoration. Everybody say, from redemption to restoration. Redemption, nagagamit po natin ito when something na naisangla. Ano ba yung Bisayan word ninyo sa sangla? Prenda. Tapos yung redeem, lukat. Okay, marunong na, no? Tinuruan mo ba ako, Sister Carmen? Oh, kasi doon yan sa pawn shop eh. Prenda. Na prenda. Okay? Bakit tayo na prenda? Kasi yung tao, pinrenda si Satanas, mga minamahal. Nakipag-friend kay Satan, yung pala na prenda na siya. Okay? So at any rate, may redemption. Tinubos tayo. Binayaran. Kaya nga when Jesus gave up the ghost prior to giving His Spirit, yung death niya sa John, sumigaw siya in the Aramaic. Mga minamahal, sumigaw si Lord Jesus dun sa Aramaic tongue, Tetelestai. Ano ibig sabihin ng tetelestai?
paid in full. Okay? Or, yung mga English translator, it is finished. It is finished sa English. Pero sa sinabi ni Kristo, tetelestai, salita po yan ng mga negosyante, na ibig sabihin, done deal, fully paid. Amen. Palakpakan naman po natin si Lord doon. Anong binayaran? Yung redemption, yung forgiveness, yung healing, everything that leads to life. Everything, mga minamahal, na may kinalaman sa buhay, it's all yours. Sino dito yung gusto pang mabuhay? Okay, Pastor, gusto ko sana meron akong supply. Yes, there's an abundant supply. Amen? Don't use the mind so much. Use the heart. Let your heart think. Not this one. Ito po, bibigyan kayo ng sakit ng ulo nito. Ang dami ito. Maraming ginagawa ito, utak na to, at ito ang madaling maapektuhan ng mga nakikita sa labas. Then, pag na-process niya, itatambak niya lahat sa puso. Yun ang naging disorder ng tao simula nang pumasok si Satanas. Nagkaroon ng fall, bumaliktad tayo. Ang nauuna na yung utok, yung isip. And we feed our minds from the data outside. Na lose connection tayo sa Ginoo ba? Wala na connection. Disconnected, cut off. Yun, fall away. The Greek word, mga minamahal, na ginamit sa for all have sinned and fall short was cut off. Aray ko, paano pa na-cut off? Ano nangyari, mga minamahal? Pagka natigil yung internet services, offline, di ka na maka-access. Di ba? Ano man bagay na i-cut off, hindi maganda. Ma-cut off yung water supply, ma-cut off yung electricity, at ma-cut off lalo ngayon, mabuang ang mga tao ngayon pag walay internet. Hindi, ang butoy. Ba't nagkaganon? Kasi, yung sa mga, nung unang panahon, marami kang magagawa, mga minamahal. At pag may ginawa ka nun, para to kill time, gagawa ka sa pagtatanim or productive, hanap ka ng trabaho, di ba? Pero ngayon, kung wala kang matrabaho, meron kang smartphone, ay, nako po, sa Mobile Legend pa lang, o sa FB, o kung ano pa man yan, ang bilis ng oras, malayan nyo, gabi na. Okay? At yung mga naghihirap po na mag-reduce o mag-fasting, kasi mahirap talaga, weakness ko pagkain eh. Meron daw makakatulong para maalimutan mo yung pagkain. Maglaro ka ng mobile game. Nalimutan mo na yung tanghalian, hapunan na pala. Mga minamahal, no? So, wag naman. Kasi may mga ano yan, may mga hindi magandang dulot yan sa tao. Mga minamahal, ano po? May hindi magandang dulot yan sa tao. Yung babad sa internet, ako po. Yan yung sinasabing, killing me softly. Okay? Killing me sa Sunday na naman kasi. Ito na naman, maalala na naman natin si Paul Angkat saka si Andy Williams, di ba? Di ba, Andy Williams? Killing me softly with his song. Di ba? Okay. Iwanan na po natin. So at any rate, yan yung mga nakita natin po. Let's go back, balik tayo doon sa name. Naman, mahirap ma-cut off, no? But praise the Lord, may nag-fill in the gap. Amen? May pumuno. May pumuno sa pagkukulang natin. I don't believe na tayong lahat perfect. I don't believe na tayong lahat ay sufficient on our own. But somebody was sent by God the Father to be our sufficiency. He's the Lord of glory, the Lord of truth, the Lord of grace, the Lord of lords. Si Jesus po, sufficiency natin.
Amen? He is my sufficiency. So, ibig sabihin, wala nang kulang. This is the meaning of the name. Wonderful. Ano ba yung wonderful? Oh, that's beyond, yun nga eh. Alam niyo po, nagre-review ako ngayon ng mga old songs eh. Bukod sa kinanta natin kanina, there's another song, I believe, baka dyan din yata sa album na yan. Parang dyan din yata sa album na yan. Ewan ko, grabe anointing kay Bob Fitz, no? I stand corrected, ha? Anyway, nandito naman si Sister Gemma. Ayan, isa sa mga... dalawa sana itong tatanungin ko siya at saka si Sister Tina Coronado. Kasi mga, Sister Susan, nandyan. Yeah, mahilig sa mga worship. Correctin ninyo ako. Kung nasa The Lord Reigns album nga din to. Oh yes, confirm na. You are beautiful beyond description. Siya na naman ang kumanta. Too marvelous for words, di ba? Too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Grabe ba? Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? O, naalala niyo po? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. Tama, Sister Gemma? It's in the same album? I stand in awe of you. Nako, baka mauwi lang sa puro pure worship itong, di ba? Bob Fitz din. Nako po, yun talagang gustong malasingin the Espiritu. Lasing na nga. Yun gusto pong mag-recharge dyan. Try the whole album. Man, I tell you, grabe. Baka pasuray-suray ka ng ganun. Ang tindi. Basta, I love Bob Fitz. God bless him. Meron pa eh. Besides kay, nandun si Don Moen, pero iba yung anointing kay Bob Fitz. Kay Kent Henry, iba din. Nagkakaibang anointing eh. Pero ito, parang dalawa sila na malakas. Si Martin Nisdrom ba yung pangalan? Oh, si Martin. Maganda din yun. Nadinig niyo ba yun? Mag-recall na lang tayo. Ano ba yung kinanta ni Martin? Martin, sino po naalala? Be my lady. Ay, hindi. Martin Rivera pala yun. Martin Nisdrom. Shepherd of my soul, you know. As the deer, at saka yung yung times of refreshing here in your presence. I'm forever grateful. Okay, maraming salamat. Nabuhay na... Ano ba to? Kanang karaoke. Okay, playlist. Okay, so sarap kantayin yan, ano? Okay, mga minamahal, baka mag-iyakan na naman tayo. Wonderful. Jesus Christ is wonderful. The name is wonderful. You want to release wonderful things? Speak the name. Come on. Gusto niyo po ba bumukas yung langit at bumuhos ang mga wonderful things? Speak the name. For when I speak the name Jesus, wonderful things happen. Amen? That's the meaning of the name. Wow, grabe, no? Ano yung meaning ng name? Meaning ng name ni Christ, depende po, ubusin ko lang yung isang oras ko. Meaning ng name ni Christ, unang-una, mga kapatid, is salvation, complete. Everybody say, complete salvation. So lahat ng mga dala ang pangalan ni Lord Jesus, you're free. You just, mga minamahal, umit natin yung word na want. You just enjoy your freedom in Christ. May liberty po ba ang bawat isa? Well, of course, not freedom and liberty to go your own way. Not freedom and liberty to do evil things. Ay, meron nga pala akong commitment sa kanila. Ano ba yung sa kanila? Sa may mga tuloy po kayo.
Mga a little after 11:30, meron po tayong mga guests sa Seventh Day. Okay. So that's the meaning of the name. Meron silang i-present. Mamaya, abang nagkain siguro tayo, habang nagmimerienda tayo. Yun ha. Praise the Lord. So that's the meaning of the name. Salvation. Everybody say salvation. Come on. Sabi, let the redeemed of the Lord say, I'm redeemed. Let the redeemed of the Lord. Ayun, no? Now, excited din pala ako. Konting announcement din lang po dahil I think this week ba, Pete, yung sinabi ko na meron pong discipleship sit-in ako. Wow, parang magsisimula ako ng sarili kong G12. May G12. Meron akong 12 na uupuan. Paano ko kaya uupuan yung 12? No? I will just share with some wonderful things sa mga tao na ito. So, salvation, kasama yung healing dyan. Kasama yung deliverance dyan. Mga minamahal, pag sinabi niyo po yung sozo na Greek word, yung breakdown yung word na salvation, that's forgiveness. No, bakit kaya may mga tao na lagi naman nagdadasal, pasaylo ako, Ginoo, pasaylo. Tama ba, pasaylo? Tama ba yung Bisaya ko? Patawarin mo ako, patawarin. Minsan 100 beses sa isang araw, 1,000 beses kayo magsabi ng patawarin. Mami na mahal, hindi ba parang napakakulit naman na natin nun? Tapos you still feel guilty. You think that's freedom? It's good to be confessing our faults, but laying at the feet of the cross and acknowledging that Christ paid the ransom. We have to receive forgiveness by faith. And instead na having your guilt and condemnation which is not from the Lord. 1, 2, 3. Fear. Come on, everybody say fear. Guilt and condemnation ay hindi po katangian ng Espiritu ng Diyos. The Holy Spirit ay pwedeng mag-release ng conviction, but the Holy Spirit never condemns. Condemnation is another thing. Okay? Sabi ng Bible, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. The anointing will set you free. Tandaan lang po sana natin na our forgiveness, our redemption, everything does not depend on our credits. Hindi po sa credits natin. Credit po ni Christ. Kaya nga pag binanggit niyo yung grace, spell grace, G-R-A-C-E, God's riches at Christ's expense. Ang mayamang biyaya ng Diyos, binayaran ni Lord. We just have to follow Jesus. The only thing na hinihingi ni Christ is to follow. Ito puro F to, no? Follow, fellowship, and flow. Nakikita niyo parang may mga nandun yung mga letters. Follow, fellowship, and flow. Don't go against the flow of the Spirit. Flow with the Spirit. Amen po ba? Fellowship with Christ and follow Christ. And the Lord does the rest. Amen po. Ang Panginoon na po yung gagawa ng lahat. His name shall be called, yan, follow, fellowship, and flow. Yan ang dapat. And maraming Christians ay nagsasuffer ng guilt, ng condemnation, ng bitterness, all those unnecessary spiritual heaviness and burdens. Please, you don't enjoy freedom. Hindi mo ma-enjoy yung freedom by using your mind. It's not for the mind. It's for your heart. For if our heart condemn us, God is greater than our heart and knoweth all things. You have to understand, mga minamahal, na pinaka-importante yung heart. So yan po ang dapat natin ibigay sa Panginoon. Amen. Wag masyado yung, I'm not discouraging you na wag gamitin yung mind, but the heart is greater than the mind and God is greater than the heart. God's word surely is. So the only way para ang heart natin ma-free is fill the heart with the word of God. Dapat yung heart natin puro pulong sa Ginoo, pulong sa Diyos, pulong sa Amahan.
Wonderful. The name of Jesus is salvation. The name of Jesus is healing. In my name, you will lay hands on the sick, and they shall recover. In my name, mga minamahal, you will cast out, drive away all these negative powers and entities, also known as devils, demons, evil spirits, unclean spirits, etc., etc. All those mga, sabihin po natin, mga negatibong mga espiritu. It's like the sun. I'm not saying, mga minamahal, na yung araw yung Diyos. Pero sabi ng Bible, the Lord is the Sun of righteousness. He will arise in our hearts. Di ba? Saan daw siya? Sa Malakay? Tingnan nga natin. To those who fear my name. Those of you who fear my name. Sabi po ng Panginoon, kayo na may galang sa pangalan ko. Unto you that fear my name, shall the Son of righteousness arise with healing in his wings. So, nandun, no? And he shall go forth and grow up as a scalp of the stall. So, saan yan darating yung araw na yan? Si Christ. Hindi po yung araw dyan na titignan nyo from the east rising sa puso natin. Sinulat ni Apostle Peter at saka ni Apostle Paul sa Ephesians na nagbibigay ng ilaw sa atin ay walang iba kundi si Jesucristo. Amen? Praise the Lord. So, hindi ka na mangangapa. You follow the Lord. If you follow Jesus, you shall have the what? You shall have the light of life. And you will not crawl, mga minamahal, in fear sa darkness because He dispels. He just pinapataboy ng Panginoon lahat ng mga masasamang na yan. I love Jesus. Everyone say, I love Jesus. Come on. His name shall be called Wonderful, Counselor. There's wisdom. There's counsel. Jesus Christ is the wisdom of God. Amen po. Sabi ni Apostle Paul sa experience niya as an apostle introducing Christ and preaching the gospel to the stubborn Jews, hindi sila kontento kay Jesus Christ. Bakit to? Dahil para sa mga stubborn, closed heart na mga Hudyo, si Jesucristo po ay kulang sa power. He is the weakness. Para bang you call that power of God? He's weak. Kulang pa. Kaya nga every time na lumapit yung mga religious leaders kay Jesus, kay Lord Jesus, pwede pa magpakita ka pa. They always require, the Jews seek and requires more signs. After all na ginawa ni Christ, raising Lazarus, 4 days ng patay, nakalibing, calming the storm twice. Once, nasa boat siya. The next time around, he was walking on the sea. Lahat ng klase may sakit, gumagaling. Mga minamahal, parang wag naman na mas masahol pa yung mga religious teachers kasi yung mga demons. Bakit yung mga demons nag-freak out na eh? Yung mga demons, pag nakita yung presence ni Christ, sumisigaw na sila in fear. Oh, you Jesus, Son of God, Son of the Most High. Bakit nandito ka na? Na-acknowledge nila. Pero yung mga headstrong, proud, arrogant, stubborn, blind religious leaders, they will not let the light of Christ in. Ayun, mga minamahal. So, ano ba ibig sabihin ng pangalan ni Lord Jesus? Now, you understand, mga kapatid, there's salvation in the name. There's healing in the name. Mga minamahal, wonderful things happen when we speak the name. Just break the limits, mga minamahal. Hindi mo masabi kung ano yung mga darating na maganda. Pag bumabanggit tayo ng pangalang Jesus, hindi po yan mag-a-attract ng pangit. Amen? When we call on His name, mga minamahal, yanig ang heaven all the way hanggang hell. Nasa Philippians yun. Di ba? Whenever we speak, for it pleased God, after the obedience, the submission, and the completion of Christ's work, it pleased God the Father to exalt Jesus Christ and give Him a name that is above every name.
Other names na meron si God the Father, pinahiram niya sa mga angels pero kulang. Pero yung pangalan mismo ng Ama, binigay niya doon sa anak. Amen po? Matindi yun, ha? Sana, check nga natin yung John 17:11. Praise the Lord. Kaninong pangalan ba yung dala ni Lord Jesus? Now I am no longer in the world, but these are in the world. I come to you, Holy Father. Keep through your name. Ingatan nyo sila. I-preserve ninyo. Keep. The word keep, mga minamali, stereoek. Ginamit dyan, stereoek. Is, hindi kayo tanggalin sa mundo, pero kahit magulo at masama ang mundo, merong kang protection mula sa Diyos. Yun yung sinasabi niya, tereyoek, to call away. Ibig sabihin, isa-isang tabi kayo. When there's danger, iset aside kayo ng Ginoo. Tereyoek. That you protect them, preserve them by the power of your name. What name? The name you gave me. Woo! The name you gave me, so that they may be one as we are one. I come in my Father's name. Praise the Lord. Amen. Okay. Our Father, pray. Pater Noster, our Father, Ama namin, hallowed be Thy name. Unang-una sa prayer is, bago tayo humingi, bago tayo kung ano pa man yung mga issue at item na ibababa natin, supplications and petitions, before anything, Abba Father, Pater Noster, who art in heaven, qui is in Kilis, Sanctificator nomen tuum, hallowed be Thy name. Sanctify, pabanalin, let us hold the name na meron pong godly reverence. For the name is the name of holiness. Whenever we speak the name of Jesus, that's a holy name. Come on. Amen po? You believe Jesus is holy? Yes. Not just simply holy. Holiness beyond compare. Grabe, no? So, hindi dapat yan basta-basta sinasalita lang na, minsan ginagawang biro ba? Ay, in Jesus' name, yung mga anghel at saka mga demonyo takot dyan, pero yung mga tao medyo, sorry for the word, no, medyo sometimes yung ilang tao walang respeto. For the name to work, we have to hold the name in high esteem, high regard, high reverence. Tama po ba? Are you with me still? Hallowed be Thy name. Okay? Now, ano yung tuloy natin, ha? Yung Isaiah 9:6. Wonderful. There's wisdom in the name, Counselor. Ano pa? Mighty God. Okay. Sa name ng batang yan, nandoon ang wonders ng Diyos. Sa name ng batang yan, nandoon ang counsel ng Diyos. The wisdom. Sabi po ni Paul sa Corinthians, habang ang mga Jews ay naghahanap ng power o ng sign, ang mga Greeks naman ay nagdidiman ng wisdom. Yung mga Greeks, filosofiya, pagmamahal sa wisdom, philosophy. Okay, mga kapatid, they love wisdom. So, ang dami na nila, sino-sino yung mga lumitaw sa kanila? Socrates, Plato, Aristotle, di po ba mga minamahal? And napakarami. Even mathematicians ay mga Greeks. Kung di ako nagkakamali, pati mga mathematics sa mga Greeks, Archimedes, sino pa isa? Dami yan sa kanila. Si Euclid, di ba? Dami. So matalino sila. Pag-usapan natin sa IQ, Greeks. Pagdating sa supernatural power, Jews. Kaya nga hanggang ngayon yung mga Hudyo meron silang practice which is nakakatakot. I'm not talking about Messianic Jews, I'm talking about the ibang Jews, yung Kabbalah.
Nagre-resort sila sa witchcraft. Grabe ba? No? But at any rate, sa mga saved, sa mga totoong anak ng Diyos, sa mga tinuod na mga anak sa Ginoo, the name Jesus or Jesus is the wisdom and the power of God. Wala na. Amen po. Okay. Christ is the power of God. Everyone say, Christ is the power of God. Oh, Christ is the power of God sa mga saved. Jesus is the power of God. And Jesus is the wisdom of God. There's the counsel. Oh, ang sarap, no? Kaya kung medyo lito tayo, medyo nadidiliman o nalilito o medyo sometimes may mga uncertainties and anxieties yung puso natin, about calling on the name. Amen? Those who call on the name. I remember, here's a matinee idol in the 80s. Back in the 70s, he started his career, 70s pa po, as a very young teenager na ang pangalan ay JC Bonin. Kilala niyo si JC Bonin? Nagsimula yan sa Simatar eh. Ano po? So, anak ni Bonin yan. Panganay yan na lalaki, di ba? Bernard, yeah. Kapatid ni Charlene. Para ito yung pinakapanganay. Si JC Bonin po ngayon, hindi nyo na makita. But once upon a time, nag-cross yung landas namin sa Broadway Centrum. There was a full gospel businessman's meeting and it was a banquet fellowship. Pareho kami naimbitahan na maging sharer. I shared the word, he shared this testimony. Nung siya ay artista, si Matar, Ninja Kids, etc. Kung ano pa ba. Nalulun siya sa drugs. Kasi sikat na, popular, may pera, nalulun siya sa drugs. And for some reasons, both positive and negative, fame, popularity, plus medyo hindi din maganda sa loob ng bahay nila, ang nag-resort siya sa drugs. At umabot sa punto na grabe na yung depression, doon sa kitchen, doon siya na-save. Pastor na po siya ngayon sa Europe, mga minamahal. Para na-promote na nga sa bishopry. Kasi once upon a time, nagiging minister siya sa Christian Life Fellowship. But at any rate, paano siya na-save sa kitchen? At sino ang nag-witness? Paano na-save ito? Walang pastor, walang Christian na nag-witness. Because doon sa point ng depression niya, he took, mga kapatid, yung knife na pangkatay, pantadtad, yung talim na knife. Kinuha niya yung knife and wanting to end his life. So nung itatarak niya na yung malaking kutsilyo sa puso niya, bago niya magawa, napasigaw siya ng Jesus! Pagsigaw niya po ng Jesus, nanginig yung kanyang kamay, bumagsak yung knife at lumuhod po siya, and the presence. I've heard and I've met and I've seen drug addicts, depressed people nasa point ng suicide, and Jesus saved them. Paano kaya sasabihin na hindi totoo si Jesus? Doon sa San Francisco, nung nandun ako sa San Francisco, yung drug addict na anak ng landlady ko, dalawa kasi anak niya, matino yung panganay, pilyo yung bunso. Napasama sa mga gang. Lahat ng, alam niyo naman, kung masama ang Philippines, mas masama doon. San Francisco pa, ha? So, this oras ng gabi, mga kapatid, madaling araw, tumakbo kami sa, dalawa kasi yung malaking bridge dyan. Pag kulay orange, kilala yung Golden Gate. Yung orange na nakikita ninyo, Golden Gate po yun. Painted orange. Hindi po gold, orange lang. But there's another bridge, the same Bay Area, sa Oakland. Oakland Bridge naman po.
So madaling araw, tumakbo po kami sa Oakland Bridge. Bakit? Dahil yung bunso niyang anak sobrang high sa drugs at depressed, tatalon na doon sa Bay Area. Doon sa Bay. And again, mga kapatid, that lost young man ay na-save last minute. Because when he's about to jump, katulad ni J.C. Bonin, napasigaw din siya ng pangalang Jesus. How many times kaya sa buhay ninyo, if you may recall or if you can still remember, sa akin lang personal, no? Many times, maraming beses na akong maa-aksidente. Sure, to the point ng disgrasya. But whenever the name Jesus ay seriously tinawag, suddenly, the same Jesus that calmed the storm, the same Jesus na tumawag yung si Bartimaeus at maraming sumisigaw sa kanya, Jesus! He's the same Jesus na umi-stop. Ano man ang kabisihan niya ruling the universe, He stops. Somebody called me. And mga minamali, Israel, ayoko na. Tama na muna. Buong umaga, it's just the wonder of His name. The name is power. The name is authority. The name is sure answers to prayers. Anything you ask the Father in my name, have peace. It will be given you. Amen. Praise the Lord. So I can go on, mga minamahal, and on. But I pray na na-bless po tayo ngayong umaga na may power ang name ni Jesus. No other name. No other name given under heaven among men whereby we must be saved. The same name saves today. Kaya nga kung meron may medyo konting gloominess, konting nararamdaman kayo na hindi maganda, just call on the name. And there will be light. Amen po. Glory to God. Nawa na bless po tayo ngayong umaga. And I can still go on. But prior ko po i-turn over doon kay Sister. Ma'am, sino po ang magsasalita? Bale? Dalawa po kayo sa loob na. Okay. Kasi ganitong gagawin natin, ano? Bago po natin i-turn over, I promise them to, kasi pumupunta po sila sa bawat simbahan, sa bawat church, para mag-offer po ng Christian education books. Okay? At mamaya po, bago natin i-turn over yan, tumayo po muna tayo sa presence ni Lord. Ayun. Amen? Sino po na-bless? Kinsa itong mga napanalanginan karon sa pulong sa Ginoo. Okay? So sa dalaygo ng Diyos sa walay katapusan. Amen? Praise God. Bisaya na. Ng bawat isa ay mayaman at malayang natanggap ang mga biyaya ng langit ng Diyos Ama, ng Panginoong Jesucristo at ng pakikisama ng Espiritu Santo. Maraming salamat sa Word na lagi naming hahawakan at titignan na may paggalang at pagmamahal at pananampalataya ang pangalang banal, ang pangalang Jesus. And Lord, thank you for the wonderful things. Thank you for the wisdom of God. Thank you for the power of God that is coming upon your people today. And all the glory goes to you, Father, in Jesus' name. And all of God's people will say, Amen and Amen. Palakpakan po natin sila.